Boss, mukhang importante pag-uusapan natin ngayon. Oo. Pero hindi ko na pwedeng pagtagalin pa ito. Ngayong nalaman ko nang narito na siya. Sir? Sino yun? Isang taong naging malupit dahil sa kagagawan ko. Kapitan siya noon. Pero isa na siyang major ngayon. Boss? Major Medrano. Hindi kaya ang taong yan ang nabansagang Medrano ng Norte? Siya yon. Paano kayo nagkatagpo? Magkaibang tulay ang dinadaanan niyo. May 10 taon na ngayon ang nakakaraan. May raid na pinangunahan ng dating kapitan na yon na nakasagasa sa operasyon ng isang negosyante. Dahil doon, naapektuhan ng gusto ang hawak nitong negosyo. Marami na ang hindi nagtiwala dito. Bumagsak ang negosyo. Dahil doon, nagpakamatay ang kapatid ng negosyante. Nilapitan ako at inupahan ng negosyante para iligpit si Medrano. Maiingat kong pinag-aralan ang bawat galaw ng taong yun. Dahil hindi madali ang pumatay ng isang militar. Pero sa nakakasilaw na presyong ibinulsa sa akin, dapat ko lang isagawa. Hanggang sa isang gabi, ay natiyempuhan ko si Medrano kasama ang kanyang pamilya. Masasabing isang pangkaraniwang gabi lang yun. Maganda ang panahon. Tamang-tama sa binabala ko. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, napatay ko ang asawa niya. Kaya, habang buhay ang taong yun, palagi siyang magiging banta sa akin. Kaya, ikaw na ang tumapos. Carlos, masyado yatang malalim pinag-usapan niya. May pinaliligpit sa akin. Kapwa ko, Teredor. Mag-utos ka lang. Lakad ko mag-isa to. Kakailanganin ko lang kayo. Sa paamoy-amoy, kung saan-saan siya naglalagi. Bago ko sana siya patayin, gusto ko sanang makausap ng harapan. Respeto. Teredor sa kapwa Teredor. Ewan ko ba sa'yo? Alam mo, Joy, masyado kang nervyosa. Bakit basta-basta mo na lamang binigay yung bata? Hindi mo ba alam pananagutan natin yun? Eh, anong magagawa ko, Manang? Mapilit yung ama-amahan niya. May mga pulis pa nga nagpapatunay. Tama na. Huwag na kayo magtalo. Eh kasi, Father, dapat man lang sana pinaalam niya sa inyo. Eh, Father, nasa misa kayo. Busy kayo kanina. O sige na. Naalala ko lang yung bata eh. Yun na nga, Father, eh. Yung itsura ng kumuha, mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Oo nga, Father. Ang pangit talaga ng tao. Takot na takot nga po si Jack. Ayaw niya nga po sumama. Bakit, Bunso? Hoy, Ruben. Yung batang dinala mo dito si Jack, may kumuha daw eh. Saan daw dinala? Hindi ho namin alam eh. Pero ang pagkakaalam ko, yung mga pulis na kasama, taga Presinto 2 daw. Ang pangit talaga ng taong kumuha. Di ba, no? Ay, Bert! Wag! Maawa ka naman sa bata! Huwag kang makialam dito. Baka ikaw ang pagbarihan ko, ha? Doon ka nga! Tandaan mo ito, ha? Sa susunod na takasan mo kulit, ihuhulog kita sa estero! Ha?
Wisit ka. Oh, kayo maganda sa akin, ha? Ano man ang mangyari dito? Ano ba? Ano ang sa gastos? Sakit dito. Kaso ito yung tuloy lang yan. Saan ka pumunta? Talagang wala ang kadala-dala, no? Ha? Binibwisit mo ko! Huwag mo naman ganyanin yung bata. Huwag ka makialam dito, ha? Hindi ka na ba naawa sa bata? Paano ngayon? Sige, Mama Ben! Hoy kayo, itigil nyo na itong racket na ito, ha? Itong patay na inarkilan ninyo, isoli nyo. Hindi ka na masasaktan ng taong yan. Maaring ito na ang tamang pagkakataon para makagante ko sa Medranong yan. Gawin niyo ang lahat ng paraan para matagpuan siya. Alam kong may 2 kapatid yan eh. At nasisiguro ko nakikipagkita siya sa mga ito. At kung hindi naman, sa kaibigan niya, si Dodong Bakal. Winasak niya ng buong buo ang buhay ko. Kaya kinakailangang iligpit niyo siya. Kamatayan lamang niya ang makakatumbas sa sentensya ko habang buhay. Sino ang nasa pinto, Aling Remy? Ang itay mo nandyan. Ano hong ginagawa niyo dito? Wala pang Tita Mariel. Ikaw talaga ang sadya ko, anak. Tinawag niyo akong anak? Simula ba nang namatay ang inay, kailan niyo ba ako itinuring na inyong anak? Marisa, ni minsan hindi nawala yun. Sa pagkaakala niyo. Pero kahit kailan hindi ko naramdaman ang pagkaama niyo sa akin. Natiis niyo akong ilayo ko sa inyo. Dahil ko pa nga itinakwil eh. Hanggang ngayon, litong-lito kung bakit pati ako'y dinamay niyo sa kasalanan ng iba. Nawalan ako ng karapatan na maipakilala kayo ng buong buo. Sa takot na mapagtawanan ako. Di wala akong nakahandang paliwanag kung bakit hindi ko dala ang apelido niyo. Naiisip niyo ba yon? Hindi mo dala ang aking apelyido. Dahil sa iyo kung maibaling siya yung galit nila sa akin. Alam mo yan. Yun naman ang laging dahilan niyo eh. Na nakabubuti lang para sa inyo. You're so selfish. Wala kayong inintindi kundi ang sarili niyo. Akala ko ba matapang kayo? Buong buhay niyo nga, di ba? Ibinubuhos niyo sa ibang tao. Pero bakit hindi niyo kaya harapin ang mundo niyo para sa akin? Hindi totoo yan, Marisa. Mahalaga ka sa akin. Saan? Kailan? Huwag niyo na akong lokohin. Sa dami na nangyari sa buhay ko, nasaan kayo? Nandun ba kayo sa mga pagkakataon na may sakit ako? At sa mga panahon na gusto kong makasandal sa balikat ng isang ama? Nung bata ako, halos mabaliw ako kapag naririnig ko yung boses niyo. At nagkakandara pa ako kung may pagkakataon na dinadalaw niyo ako.
I really hate you for doing that to me. Pero anak, kailanman eh. Bakit nga ba kailangan ko pa kayo harapin? Dapat nga siguro pabayaan ko na lang kayo eh. Mas maganda pa nga siguro kung nagwala na lang ako. Hindi niyo ba alam na lagi ako nag-iisip at natatakot? Na baka dumating ang araw na matulad kayo sa nangyari sa inay. Mag-isip-isip naman kayo, Tay! Mabuti naman napasyal ka ulit dito sa lugar ko. Ruben ba o Major? Delia naman, Ruben lang. Delia, malaking pinagbago nitong lugar ninyo. Oo naman, kasi pag beer din, hindi kumikita. Dapat iba't ibang sounds at ibang gimmick. Okay yun. Ruben, kung gusto mo mag-table, nandiyan si Roseanne. Hello. Ayos na ako dito, Delia. Kumusta yung anak mo, malaki na? Oo, talaga na, Delia. Ruben, kung kailangan mo ko, nandiyan lang ako, patawag mo lang ako uli. Oo, sige. Mabuti naman at napahalagahan mo sa ganoon ang pangangatwiran ng anak mo. Pero dapat sana noon pa, para nakagawa ka ng paraan na maisaayos ang lahat. Ang totoo niyan, kuya naibaling mong pansin mo sa ibang bagay. Ako mismo napuna ko mula nung mawala asawa mo. Nag-iba ka na. Lagi kasi maigsi ang pasensya mo eh. At madalas, napapadala ka sa init ng ulo. Teka, mukhang napagtutulungan yata ako dito. Yun sa amin naman sa pag-aalala lang sa'yo. Alam mo, hindi na rin lihim sa amin na naaapektuhan na rin pati pagpapatupad mo sa tungkulin mo. Manong mabutit na banggit mo yan. May matagal akong gustong itanong kay Kuya Ruben. Talagang hindi lang ako mapalagay. Sige, ano yun? Kuya, tungkol ito nung gabing dinala mo yung bata sa kumbento. Kinabukasan, nadyari yung pagpatay sa mga pusher. Malapit dun sa lugar na napagkuhanan mo sa bata. Pagkakataon lang kaya ito? O nandun ka talaga, kuya? Sagutin mo yun, Ruben. Nandun ako, Manong. At ikaw ang may gawa nun? Kuya, sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, hindi makatarungan ang hatulan mo sila sa sarili mong kamay. Yung mga taong ganun, yun ang nalalaman nilang batas Kaya yun ang nararapat sa kanila. Huwag mo nang pabigatin ang buhay mo, Kuya Ruben. Sagutin ka namin sa Diyos. Kaya hanggat maaari, hindi namin mapapayagan dalhin mo yan habang panahon. Hindi pa naman huli para magbago, Kuya. Pakawalan mo lang ang lahat ng galit dyan sa dibdib mo. At huwag kang magpatalo sa pagkasuklam at paghihiganti. Subukin mo isuko ang lahat sa isang pakikipag-usap sa akin. Bilang kinatuwa ng Diyos. Ruben, huwag ka na mag-isip. Alam mo na mali ka.
Malapit na ang sem break natin, ha? Oo nga. Sa wakas natutuloy na rin yung scuba diving lessons ko. Oo. Pupunta na rin ako ng Baguio kasama ng parents ko. Hi, Father. Good afternoon. Hi, honey, Father. good afternoon. How are you? Fine. Good, good. Father, ito na po yung mga textbooks na idodonate ng university namin. Okay. Thank you. Pakidala na lang doon sa loob. Sige po. Thank you, thank Benji, you. pakipasok naman to dun Opo, sa ma'am. You're loob. welcome, Father. Salamat. Father, si Father Roland po. Papakita ko lang po sa kanya tong catalog ng mga textbooks. Nasa garden. Alam mo, laging nandun yun. Puntahan mo na lang. Sige po, salamat po. Kumusta yung mga kalaro mo? Naku, ang saya-saya nga po namin dun eh. Ang babait nila eh. Buti naman.